umangat na po ba ang ating pamumuhay hanggang sa kasalukuyan? Tayo po ba ay yung ating pong mga sweldo po ba ay sapat po ba sa ating mga pangangailangan? Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga parte ng ating bansa at ng mundo. So, binawa ng ating Panginoon Diyos na iligtas po tayo sa lahat ng mga panahon, mga kababayan. This is episode number 71 at bibigyan po siya ng title na paano makakatulong ng malaki ang laser ko super portraits sa pag-unlad ng bansa at mamamayan. So ayan po ang ating katanungan sa episode number 71. Paano raw po makakatulong ang laser ko super portraits sa pag-unlad ng bansa at mamamayan, mga kababayan. So nakita niyo naman mga kababayan, hanggang sa kasalukuyan po ay kumusta na po ba kayo? Umangat na po ba ang ating pamumuhay hanggang sa kasalukuyan? Tayo po ba ay yung ating pong mga sweldo po ba ay sapat po ba sa ating mga pangangailangan? Nakakasurvive po ba tayo? O okay lang po ba na ang mga pangkasalukuyang nangyayari sa ating bansa? So marami pong katanungan. Marami akong tanong po sa atin. Ganon din po sa akin na kumusta na po ba ang ating kalagayan ngayon? At yung mga susunod na mga generation po nating mga anak. Minsan nakakalungkot mga kababayan. After the war, hanggang sa kasalukuyan, so ilang taon na po yan, I think mga more than 75 years na yan. Kumusta na po ba ang bansa at mamamayan? So napupuna po natin ang mga walang mga problema sa kasalukuyan, yung pong mga may kaya, mga mayayaman at lalo na yung mga mahilig sa kumita ng mga illegal. So yun, wala pong problema yun. Pero majority of the people po ng ating bansa ay malaki po ang problema. Kaya nga po ang tanong, makakatulong po ba ang laser super portraits sa pag-unlad ng bansa at mamamayan? Alam nyo mga kababayan, na na-discuss na po nung nakaraang mga vlog na ito po laser super portraits kapag naipatupad na po ng ating gobyerno, makakalikom na po tayo ng tunay na tax collection. Kasi wala na pong mandadaya dyan sa panahon na yan. Yung mga under tax payment, mga hindi nagbabayad ng buwis, magmula sa local hanggang sa national po mga kababayan. Kaya estimate ko po dito, rough estimate, doon pa lang po sa BIR, assuming na meron po tayong 1 milyong corporation at i-times ninyo sa 26 million, aabot po yan ng 26,000 trillion pesos. O kaya equivalent to 500 trillion dollars. Imagine mga kababayan, gano'ng kalaking pera po yan ang malilikom ng BIR.
So, paano po nangyari yun na umabot po ng 26,000 trillion pesos or $500 trillion dollars? Ganong kalaking pera. Hindi ba exaggerated naman yun, Mr. Alex? Alam nyo, inassume ko yung mga ating mga offices and corporations sa 1,000,000. Okay? Pwede naman ako mag-estimate ng 500,000 let's say 500,000. Pero wala po akong exact figure kasi nga nung time na no kay kandidatong senatorial ng 2019, napunta ako sa office ng BIR sa Quezon City. Kaso nyo, hindi kayo basta-basta makakakuha ng data kung ilan yung mga single proprietor business, partnership business, at saka yung corporation business, mga kabayan. So, kailangan pa raw sumulat kay director ng BIR. So, hindi ko na po ginawa yun. So, assuming 1,000,000, ngayon, yung 26 million, saan naman kinuha yung figure na yun, mga kabayan? Kasi yung 1 million po, itatimes mo sa 26 million. Yung 26 million po ay kinuha ko po yun. Kasi nga po, kung nabalitaan po ninyo, nung mga nakakaraang mga taon, hindi po sa panahon ni BBM. Meron po kasing corporation na inakusahan po ng tax evasion, which is nagkakahalaga po yan ng 26 million pesos. 20 kumpanya po yan. 26 million pesos, imagine. So, assuming na itong 1,000,000 corporation na ito ay hindi rin po nagbabayad ng kanilang mga taxes since in the beginning na sila nag-start ng operation. So, ang rough estimate ko po dyan is 26 million pesos. So, i-times yung ngayon ng 1 million na number of corporation o offices. Yan po ay papatak po ng 26,000 trillion pesos or equivalent to $500 million. Ngayon, maaari exaggerated po yung 1,000,000 corporation. Ibaba po natin sa kalahati. 500,000 na lamang. So, ang mangyayari po dyan, di magiging 13,000 trillion pesos or $250 million. Mga kababayan, imagine, napakalaki pa rin pong pera doon. Magkano po ang national budget natin per year na pinapasa ng Kongreso? Sa ngayon po, ang target po ay nasa 6 trillion. Ang pinag-uusapan po nating BIR tax collection ay yung kalahati na lamang ay 13,000 trillion pesos versus 6 trillion budget. So ano po mangyayari kapag naipatupad po ang laissez course of fortress? Saan po natin dadalhin yung ganyang kalaking pera? Di siyempre sa kaunlaran po ng bansa. So magagamit na po ang pera sa dapat pagtuunan ng mga project. Andiyan na po yung mga infrastructure natin, mga kalsada na magaganda, mga tulay na magaganda, mga train na mga magaganda, at nagkalat ng mga electric train sa buong bansa. Mapalapad yung mga kalsada natin. At kung ano-ano pa mga kababayan, yung ating agriculture, everything, lahat po ay uunlad na po mga kababayan. So ano po ang benefits po sa mamamayan? Ibibigay na po ang tunay na benepisyo na matagal nang inaasam ng mga mamamayan, katulad po ng pagtaas po ng sweldo. Kaya-kaya pong ibigay po yan ng gobyerno mga kababayan. Or yung tinatawag na COLA. Kasi nung araw po, nung ako'y nagtrabaho sa Advanced Micro Device, meron po kaming COLA o Cost of Living Allowance. At yun ay malaking bagay po sa dagdag sweldo po sa amin. Noong time na 1978, I think. So nawala po yan, yung COLA na yan. So kung malilikom po natin itong gantong kalaking pera po, pwede po tayo magbigay ng ibalik yung COLA o kaya mag-adjust po ng sweldo mga kababayan.
Sa totoo lang po mga kababayan, pangarap ko talaga na itong mga 3D jobs o yung mga tao nagtatrabaho sa 3D jobs. Ano po ibig sabihin ng 3D? Yan po ay delicate, dirty, dangerous job po yan. So usually po yan ng mga nasa construction company. At nakakaawa talaga kasi naranasan ko po yung magtrabaho sa high-rise building. Ako po ay project engineer na-assign po ako dito sa may sukat, Presidio. Ewan ko kung alam niyo po yun, sa may sukat po. Presidio. So project engineer po ako dyan. At naranasan ko po kung gaano kahirap po yung mabilad po kayo sa init ng araw. Kasi kada tumataas po ang building, wala pong ano yun, wala pong bubong yun. Kaya naka-expose po ang inyong katawan. Kaya every time, inom kayo ng tubig po doon. At talagang mangingitim po kayo doon, mga kababayan. So, nabanggit ko lang po yan, dirty, delicate, dangerous job. Kaya ang estimate ko po dyan, dapat mabigyan po yung ating mga nagtatrabaho dyan, mabigyan po sila ng at least mga 2,000 pesos per day po, mga kababayan. Hindi po imposible yun, mga kababayan. Underlay si Corso Popoto. Hindi po imposible po yun. Tsaka una, yan naman mga ginagawa pong mga building dyan one time lang po yan gagawin. After that maglalayasan na o magkakalimutan na. Pero yung high-rise building, mananatili po yun forever. Habang hindi naluluma o hindi nagko-collapse just in case na hindi kaya ng earthquake. So mananatili po yung forever. Pero yung mga construction worker po na gumawa dyan, hindi po. Humihina po ang mga katawan niyan habang tumatanda po ang tao, mga kababayan. Kaya hindi po imposibleng mabigyan po sila ng 2,000 pesos per day po, mga kababayan. One time nagtrabaho po ako sa Japan, siguro 1 week, kasi nag-sideline po ako doon. After my technical training sa Disco Corporation sa Tokyo, so sumama ako doon sa mga kaibigan ko, mga Pilipino doon sa construction. So binigyan po ako ng isang lapad doon per day. Kaya nangyari po, nakakuha ako ng 5 lapad sa loob ng 5 araw. Ang equivalent po ng isang lapad ng araw or 10,000 yen ay nagkakahalaga po yun ng 2,000 piso, mga kababayan. Kaya nung time na yon, medyo malaki na po yun, 2,000. I-times nyo sa 5 days, so 10,000 pesos po yun. Malaking pera na po yun that time. I think mga kung doon nagkakamali, I think 1991 or 92 or 93. Tama ba? O, tama. Mga 1991 po, mga kababayan. So 2,000 po equivalent ng isang 10,000 yen po, mga kababayan. So makikita po ninyo sa ibang mga bansa, mga kababayan, ang highest pay po dyan ay yung mga nagtatrabaho po sa katulad ng mga construction. Yung mga Hapon, ang lalaki po ng mga sweldo niya. Kaya hindi po imposibleng underlay si Koso Popotres ay mabigyan po sila ng mataas na per day na salary, mga kababayan. At marami pa pong maibibigay na benepisyo po sa ating mamaya, katulad po ng sa SSS. Ang pagkakalam ko, ang minimum yata ngayon nasa 2,500 po ang minimum ng mga pensioner. Nakakaawa naman. Matanda na 2,500 lamang ang tinatanggap, mga kababayan. So underlay ko sa Popotres, ang recommendation ko po dyan ay mabigyan po sila ng minimum of 10,000 pesos per month as pension, mga kababayan. Ngayon, yung mga dating matataas ang mga pension, daragdagan din po yun, mga kababayan. Daragdagan. Pero yung mga minimum na 2,500 o hanggang 3,000 o hanggang 4,000, patataasan po yun sa 10,000
per month po mga kababayan. So ganun din po yung mga nasa PWD. Nakita ko si mother nung araw tumatanggap ng 500 per quarter pa yun. Magkano lang yun? 500 sa times 10? Hindi. Sa 4 quarter pala. So 500 times 4, lumalabas 2,000 o siguro mga 3,000 sa isang taon. So patataasan din po yan mga kababayan. Ang suggestion ko rin po dyan ay babigyan po sila ng per month ng mga 2,000 per month mga kababayan. Tsaka hindi na yung ibinibigay yung pera ang alam ko hindi po kaagad binibigay yun ng biglaan. Kumbaga per month hindi po binibigay. Ang alam ko parang iniipon pa yata. Siguro every 6 months, parang gano'n, ibibigay yung sa PWD. Gano'n din po yung sa mga senior. Lahat po yan mga kababayan ay patataasan po under Laser Cost Super Fortress. So kailangan lang po may patupad po ang Laser Cost Super Fortress sa lalong madaling panahon upang itong mga taxes po ay collection ay tumaas po mga kababayan. Hindi po solution yung 12% VAT ay babawasan, magiging 10%. Sabi nga ni Finance Secretary, maapektuhan po ang ating ekonomiya. I think saludo ako doon. Pero ang problema sa ating mga nanunukulan sa gobyerno, hindi malamang sila makaisip ng mga pamamaraan kung paano kukuha pa ng ibang revenue. Kaya nga nung during senatorial debate, nung sana kasama ako doon sa ikaw na nga, kay Mike Enriquez. Ang sabi doon ng dalawang senatorial, Mike, marami tayong pera. Collection lamang kailangan. Pagbutihin. Biro nyo yun. Napakarami palang pera ang gobyerno. Tamang collection lang. Tapos sabi naman ng isa, Mike, 83% lamang o 87% lamang ang 13% lamang ang napupunta sa BIR at ang 87% ay napupunta sa corruption. So ayan po ang problema mga kababayan. So hanggang sa kasalukuyan po yan po ay nagaganap at magaganap pa habang wala pa po tayo sa Laser Cost Super Fortress mga kababayan. Kasi nga po, under Laser Cost Super Fortress, hindi na po kayo po pwedeng mandaya pa. Sasabihin nyo sa accountant zero. Wala kayong babayaran. Hindi po pwede yun. In real time, tatandaan nyo mga kababayan. Sa Laser Cost Super Fortress, in real time, namomonitor po ang inyong operation. Ang inyong mga debit, credit, ang inyong financial statement, ang inyong mga resources, ang inyong mga inflows, outflows, hindi po accounting, Yung mga basic lang naman. So lahat po yan, yung pagpasok po ng pera sa kumpanya at pati yung mga gastos, spending, mamomonitor po yan ng Laser Cost Super Fortress in real time. Kaya hindi na po kayo po pwede mandaya pa. Tapos magpapile na lamang po kayo ng official, kasi nga po monthly or quarterly, nagsasubmit po tayo ng income tax o VAT sa BIR. And then annually, nagsasubmit din po tayo yung ating financial statement po mga kababayan. So kailangan po mag-meet yung namomonitor po ng Laser Cost Super Fortress at saka yung gagawin po ninyong report papunta sa BIR po mga kababayan. So kailangan po balanse po yun. Kaya nga po, everyday operation po ng mga corporation, mga offices, mga mapa-private, mapa-public, in real time po madodokumento po ang inyong operation mga kababayan. Kaya hindi na po kayo po pwede mandaya sa mga taxes. Yan po ang the great solution po kung paano mapapaunlad po ang bansa. Una,
magagamit na po ang pera at hindi na po puwedeng na yan, makuha pa ng iba o makurap. Talagang, magre-report po ang ating mga empleyado ng, mapa-private o mapa-public ng tamang, report po. Hindi katulad ngayon, hindi po sila nakikita in real time. Merong mga tiwaling, accountant ang kumpanya, gano'n din sa tiwali sa BIR. So, nag-uusap po yan. Let's say ang taxes na babayaran ay 50 million, siguro mahiging, 1 million na lang ang babayaran. Siguro yung 49 million, o the rest, may usapan na sila do'n, mga kababayan. So, hindi po nape-trace po yun, mga kababayan. Hindi po nape-trace yung mga gano'ng, usapan. Kaya palagi ko pong sinasabi sa inyo, kung meron pa kayong transaction sa kagubatan, either illegal drugs o corruption, andun po kayo sa gitna ng kagubatan, andun po kayo sa dagat o sa private plane, doon sa taas. O sa yate, andun kayo sa yate, nag-uusap kayo doon. Kung paano kayo kikita ng malaki, makikita po ng gobyerno yun in real time, mga kababayan. Sa ibang mga vlogs o episode na susunod, maaaring tataka po kayo ano po ba yung laser consultophotos. So doon po ay sasabihin ko po yung talagang exact meaning po ng laser consultophotos. Kasi nga yung laser consultophotos, yan po ay isang parabola. Yan po ay parable na palagi kong ginagamit sa mga posting, sa mga vlogging. So yung tunay na meaning po niya, yung nature po niyan, hindi nyo pa alam kung paano yan mag-work, kung paano mapapaunlad ang bansa, paano mapapahinto po ang crimes and corruption in real time po, mga kababayan. Kaya sa tanong po natin as episode number 71, paano makakatulong ng malaki ang laser consultophotos sa pag-unlad ng bansa at mamamayan, ay super laki po, mga kababayan. So nabanggit ko sa inyo kung paano malilikom po ng laser consultophotos yung $500 trillion po sa tax collection. BIR pa lamang po yun, mga kababayan. Rough estimate po yan, assuming 1 million corporation po ang hindi nagbabayad since the operation, nag-start sila. At yung 26 trillion po yan ay binase po sa mga kumpanyang hindi po na nagbabayad ng buwis, which is kinasuhan po ng tax evasion. So, hindi po yan kwento. Nangyari na po yan. Hindi ko na po babanggit sa inyo kung anong kumpanya po yan. Malalaking mga kumpanya po yan, mga kababayan. 26 trillion pesos po ang kaso niyan. Tax evasion. Nawala nga po yan. Siguro nagkaroon na ayusan. Siguro sabi nung may-ari o accountant ng si Company A, o sabi doon sa tiwaling taga-BIR, boss, 26 trillion pesos ang babayaran namin sa tax. 6 million na lamang ang babayaran namin. Ngayon, yung 20 million, pag-usapan na lang po natin yan. Pwedeng sabihin nung may-ari ng kumpanya, sir, nailagak ko na po sa Hong Kong Bank sa Singapore ang inyong ang 20 million pesos. Imagine. Sir, nailaga ko na po sa Toga Bank. Doon po sa Pacific Ocean yun. Toga Bank. Yung inyong 20 million. O, yari na. Makikita po ba ng gobyerno? Hindi. Kasi nga po, ang mga batas po natin ay bulag. Hindi po siya nakakita in real time ng mga paglabag ng mga tao, mga kababayan. So, yan po ang number 1 problema natin. Habang nananatili po yan na mga batas po ay bulag, kahit kailan po mayiging mismanagement o mismanage po ang bansa, mga kababayan. At hindi po yung tipino.
Sabi ng iba, maganda raw po ang aking panukala o yung platform government. Tapos, hindi daw aprobahan dyan ng mambabatas. Kaya sabi ko naman, kukunti lang naman sila eh. Gaano karami ba ang senador, ang kongreso? Wala pa naman 300, wala pa naman 300 yun, mga kababayan. Tayo po ay milyon-milyon. Yung mga boboto po sa, yung magpapanukala po niyan. Ang magsasabatas po ng legislative support. Kaya tiyak po ang panalo nung yung nagpanukala po niyan. Kaya nga tayo, nagsusumikap po. 3 national na po ang aking pinailan ng COC. Hindi po tayo nakalusot, mga kababayan. Wala raw pera. Hindi raw kayang mangampanya nationwide. Samantalang yung mga ibang senador kamakailan naalaman po natin na meron pala nagbibigay ng milyon-milyon sa kanila para sa campaign. Pero akala ko pa naman sariling bulsa nila yung gagamitin pera. Malabo po yun. Sariling pera po ang gagamitin. Malabo po yun. Malabo po gagamitin nyo yan. Kaya syempre ang gagamitin po dyan, yung mga bigay po ng mga friends. Yan po ang nangyayari dyan, mga kababayan. Kaya mahirap na po magsalita sa dami po ng kaunlaran na mangyayari po sa ating bansa. Benefits po ng mamamayan. Napakarami po ang may bibigay. May pagkakaloob po sa atin. Kapag na-implement na po itong legislative support, sabi ko nga sa inyo, almost $500 trillion po ang tax collection. Yung tax collection po ng costume, wala pa po yun. At yung mga collection po ng mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, wala pa po yun, mga kababayan. Yung kinikita po ng mga GOCC na government-owned and controlled corporation, wala pa po yun, mga kababayan. Pinag-uusapan po natin dito ay yung nanggagaling sa BIR, mga kababayan. Hindi po kasi sa panahon ngayon, although meron tayong COA, minsan ang COA kasi na-involved na rin po sa anomalya. Kamakailan napabalita na si ganon, naku po yun sana ang tagabantay po sana ng ating budget. Pero maniwala po kayo, legislative support, bukod sa tagabantay po siya ng mga perang lumalabas po sa mga offices ng mga departamento ng ating gobyerno, pati mga tao po, empleyado po. Tapos ngayon napabalita na merong lifestyle check. Wala pong mangyayari po doon, mga kababayan. Pwede pong itago ng tao yung kanyang limpak-limpak na tinago po. Pwedeng ilagay sa hukay, tabunan, gumawa ng fictitious name, i-transfer sa kanyang mga kamag-anak, o gumawa ng account sa abroad po, mga kababayan. So hindi po na-detect po yan, mga kababayan. Pero under legislative support, mapalocal o international man ang inyong pera, yan po ay madedetect, mamamonitor po yan ang legislative support in real time po, mga kababayan. Kaya wala pong may tatago dito. Sabi ko nga sa inyo, ang legislative support po ay ginaya po sa Diyos ang kanyang concept, idea, wherein God can see everything. In real time, nakikita po niya tayo sa ating mga paglabag, sa kanyang mga kautusan. At the root of all evil things is love of money. So kung pagmamasdan po ninyo, the root of all evil things ay love of money. Pwede mo palang mabaliktad. Kumbaga, later, i-discuss ko po sa inyo yan. Pwede palang alisin ang pera para mawala na po yung kanyang pag-ibig sa salapi. Pero later, sa ibang vlog, kukwento ko po sa inyo. At paliliwanag ko rin po sa inyo ang meaning po ng laser curse of support. At napakarami po at hindi po tayo mauubusan ng mga
ng mga topic po dito. Sana ay suportahan nyo rin ako sa aking pagbablog. At kung meron kayong mga komento, suggestion, ay pwede po kayong mag-comment dito sa YouTube channel ng Under Laser Course Supporters channel po, mga kababayan. So hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos. Saan man tayo pumunta at natutulog man tayo sa bahay, ingatan po tayo. Naway pagising po natin, naway gisingin po tayo ng Panginoon Diyos araw-araw po, mga kababayan. Maging malakas ang katawan at pahabain pa po ang ating mga buhay. At pinaka number 1 po ay ma-rapture po tayo lahat ng ating Panginoong Jesus, mga kababayan, sa kanyang muling pagbabalik. Maraming salamat po at magandang gabi, mga kababayan.